Dear Lady Love TV. One Night Deal with Mr. Billionaire. Sabado, ilalapag na sana ni Ella ang hawak na cellphone nang bigla na namang tumunog iyon. Kanina pa tumataas ang dugo niya dahil sa bisit na caller niya na para bang wala talagang magawa sa buhay. Pang-apat na sigurong tawag iyon ng kung sino mang Herodes ang gustong sirain ang weekend niya. Last ka na talaga. Kapag hindi ka pa nagsalita, black ang kahahantungan mo. Napakamot pa siya sa ulo niya at muling kinuha ang cellphone. Tuwing sinasagot niya kasi ang tawag ay wala siyang naririnig na nagsasalita sa kabilang linya. Ewan kung trip lang ba talaga nitong sirain ang araw niya o bored lang ito sa buhay. Yun nga ang kinaiinisan niya. Marami namang tao niya na bored din. Bakit siya pa talaga ang trip nitong guluhin? Hinanda na niya sasabihin niya pero bigla siya natigilan na makitang ibang numero na nakapaskil sa kanyang cellphone. Nanay iyon ni Raph. Biglang bumalik ang kanyang alaala. Ang huling tagpo na nakasama niya ang binata. Ilang araw na ba ang lumipas? 2, 3, pero pakiramdam niya ay parang kahapon lang nangyari yon. Matapos ang fiesta ay hindi niya na muling nakasama pa ang lalaki. Hindi na kasi ito pumasok nung Friday sa hindi niya rin malamang dahilan. Hindi rin ito nagpaalam sa kanya. Napapailing siya. Bakit naman magpapaalam sa kanya si Raph? Ano ba siya para sa binata? Hindi nga rin siya sigurado kung may puwang ba siya para rito o laro lang talaga ang lahat. Hindi niya alam kung anong sasagutin. Alam ba niya kung sasagutin niya ang tawag nito o hahayaan na lamang ang cellphone niyang tumunog? Pero hindi naman kasali si Nanay Nilda sa nangyayari sa kanila ni Raph. Nang pindutin na niya sana ang cellphone ay saka naman namatay ang tawag. Ang galing talaga ng timing. Gaya rin sa nangyayari sa kanila ni Raph. Kung kailan parang nahuhulog na siya ay parang nagiging malabo na rin ang binata. Hindi naman siguro tamang pagkatapos ng tagpong iyon ay hindi na magpakita si Raph sa kanya. Sa bagay, hindi naman siya dapat magtaka dahil mahilig naman talagang umabsent ang Raph na yon. Hello, Manang? Sagot niya nang muli na naman tumawag ang ginang. Wala siyang narinig na ingay mula sa kabilang linya. Wala kahit ingay man lang ng manok katulad sa naririnig niya na nakausap niya ito sa tawag doon. Nagtaka na naman siya. Baka katulad din ito sa isang caller niya kanina nang gugulo lang din. Muli niyang tiningnan ang cellphone. Baka mali ang nakikita niya kanina. Baka hindi talaga nanay ni Raph ang tumatawag sa kanya. Baka namamalik mata lang siya. Pero nang inilayo niya ang cellphone sa kanyang tenga, ay saka pa niya narinig ang boses ng ginang. Hela? Hello, Manang Nida? Aniya at inilapit sa tengang aparato. Ayos lang po kayo? Muli na namang naghari ang katahimikan katulad kung paano naging tahimik ang buhay niya sa hindi pagpansin ni Raph sa kanya. Naging tahimik lang ang buhay niya kapag hindi niya kasama si Raph at hindi siya kinukulit nito. Minsan nakakamiss naman pala kapag nasanay na ang isang tao na may nangungulit. Minsan hindi maiwasan na hanap-hanapin ang taong nangungulit. Hindi ko man hinahanap si Raph pagsisinungaling niya. Iha, kasama mo ba si Raph? Nabasag ang gumugulo sa isip niya na magsalita ang ginang. Gusto niya sanang iwaksi sa isipan si Raph, pero ang binata naman pala ang pakay ng ginang. Kung ano talaga ang mga bagay na gusto niyang iwasan, ay siya namang lapit ng lapit. Pero nang siya naman ang lumapit, ito naman ang umiiwas. Saan siya lulugar? Umiling siya at hinarap ang kisame niyang napabayaan na. May mga gagamba na gumagapang na pinanood niya ang bawat pag-ikot ng electric fan. Hindi po, Manang. Hindi nga yun pumasok kagabi Ano bang nangyayari? Ayos lang po ba siya? Muli siyang napailing at idiniin ang pagpikit. Hindi pala dapat siya nagtatanong. Sunod-sunod pa talaga. Baka mahalata ng ginang ang nararamdaman niya. Baka isipin pa nito na may nararamdaman talaga siya para kay Raph. Bakit? Wala ba? Hindi talaga papasok yon. Po? Bakit po? May sakit po ba si Raph? Napabangon agad siya at nanlaki ang mga mata. Pero hindi rin nagtagal palihim niyang pinagalitan ng sarili. Masyado yata siyang paranoid. Hindi magkakasakit yun at matagal mamamatay ang masamang damo. Maayos naman na lalaki nung umalis siya ng bahay nito. Kaya nga gumawa ng kababalaghan Wala naman, pero kinakabahan ako iha. Bakit po? Ayos lang po ba kayo, Manang? Hindi niya maiwasan mag-alala sa paraan ng pakikipag-usap ng ginang sa kanya. Halata sa nanginginig nitong boses na parang may problema.
Wala kasi si Raf eh. Hindi na umuwi mula nung pumunta ka rito. Hindi ko alam kung saan napunta. Hindi naman nagpaalam sa akin. Hindi niya magawang sumagot. Bakit naman hindi umuwi si Raf? Saan ito nagpunta? Manang, tawag niya sa ginang at huminga ng malalim. Tinawagan niyo na po ba ang barkada niya? Baka po tumambay lang si Raf doon. Walang barkada si Raf, Ella. Kaya tumawag ako sa iyo kasi nagbabaka sakali ako na baka kasama mo. Hindi niya alam ang isasagot. Kahit pakatahimikan lang ay binigay niya sa ginang, maiintindihan nito na hindi niya talaga kasama ang lalaki. Ilang araw na ngang iniisip niya ito pero hindi niya magawang tawagan. Tuwing sinusubukan niya ay naghahari agad ang kaba at takot niya. Hindi niya mahawakan ng maayos ang cellphone. Nasaan kaya ang lalaking iyon? Tanong ulit ng ginang pagkaraan ng ilang segundo. Imposible naman na pupunta yun sa mami niya. Mommy? Nagsalubong ang kilay niya. Kung sana kaharap niya lang ang ginang ay tatanungin niya ito gamit ang mata at kilay niya. Sino naman ang mami na tinutukoy ng ginang? Magtatanong na sana siya ulit nang maalala niya na mami pala ang tawag niya sa mga kapatid ng kanyang papa. Baka ganun din ang sitwasyon ni Raf. Narinig niyang tumikhim si Manang Nida at niliko ang usapan. Nagpaalam ito sa kanya at pinatay na ang tawag. Mas lalo siyang naguluhan sa inakto ng ginang. Para itong may tinatago na hindi rin naman niya alam kung ano iyon o baka paranoid naman siya at ginagawa na naman niya ng ibang ibig sabihin ang lahat. Konti na lang, baka pati paghinga ng tao ay bibigyan niya na ng ibang kahulugan. Nilapag niya sa maliit niyang lamesa ang cellphone at humiga na sa kama. Ang tahimik na naman ang bahay kapag wala ang mama niya. Walang mama na bigla na lang sisigaw na para bang may sunog sa kabilang kanto at malapit na silang madamay. Ipinatong niya ang braso sa kanyang noo upang matulog. Naputol kasi ang tulog niya nang nagsimulang tumawag ang loko-lokong caller na yon. Kulang pa naman ang tulog niya kagabi dahil tinatapos niyang basahin ang 2 libro na nabili niya kahapon. Pipikit na sana siya na may kumatok na naman sa pinto ng bahay nila. Naningkit ang mga mata niya at ayaw pang makisama ng katawan niya na pagbuksan ng distorbo. Pero wala siya nagawa nang sunod-sunod na ang ginawang pagkatok. Mabilis niyang tinahak ang pinto at binuksan iyon. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Malamig na tanong ni Raf sa kanya. Padabog niyang nilapag ang baso sa may lamesa. Bigla na lamang kasing pumasok ang binata sa bahay at nanghingi pa ng tubig. Hindi niya inaasahan na si Raf ang magbubukasan niya sa pinto kanina. Parang kailan lang na hinahanap pa ito ng nanay nito at tinawagan pa talaga siya. Pero si Raf, nagawa pang magdikwatro sa kanilang upuan at nagbabasa pa ng magazine. Parang walang problema. Nag-aalala lang pala ang ginang sa wala. Saan ka galing? Tanong niya sa binata. Hindi ka raw umuwi sa inyo. Nag-aalala yung nanay mo. Sinulyapan siya nito bago inabot ang baso at uminom. Parang wala pa talaga itong plano na sagutin yung tanong niya. Saan ka sabi galing? Ulit na naman niya. Diyan lang. Anong diyan lang? Halos pasigaw na pag-ulit niya sa sagot ng binata. Nag-aalala yung nanay mo tapos diyan lang ang isasagot mo. Bakit ba galit ka? Mahina nitong tanong at pinagmasdan lang siya. Natampal niya ang noo. Diyos ko, pinag-alala mo si Manang ni hindi ka rin pumasok sa trabaho kahapon. Hindi ka rin daw umuwi. Anong gusto mong gawin ko? Mag-party dahil sa maraming nag-aalala sa'yo? Parang wala nangyari nang tumayo si Raf. Iyakap siya mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Nag-aalala ka rin ba sa akin? Gusto niyang sagutin ito ng oo. Nag-aalala din naman siya pero ayaw niyang ipahalata. Ayaw niyang malaman ni Raf na may nararamdaman siya rito. Pero paano niya itatago yon? Nag-aalala ka rin ba sa akin, Ella? Ulit na naman ito. Hindi niya maigalaw ang ulo upang tumango. Hindi niya maigalaw ang labi upang magsalita. Hindi. Ibinaba nito ang strap sa kanyang suot na spaghetti blouse at hinalikan ng kanyang balikat. Muli na namang nagunahan ng mga boltahe na nararamdaman niya sa kanyang katawan, dulot lang sa isang halik na ibinigay sa kanya ni Raf. Naglakbay ang halik nito patungo sa kanyang leeg at bahagyang sumipsip ito sa parte ng leeg niya. Gusto ko sanang maniwala, pero ibang ibig sabihin ang inaakto mo, Ella. Humalik na naman ito sa kanyang balikat at ibinaba ang kabilang strap ng kanyang suot. Raf, mahina niyang tawag dito, pero patuloy lang ito sa paghalik. Parang wala itong narinig. Alam mo, iyon na yata ang kasinungalingan na narinig ko na hindi ko ikinagalit. Baka hilingin ko pang mag-deny ka ulit. Dahan-dahan siya nitong pinaharap at naging sunod-sunuran siya sa gusto nito. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at marahang hinaplos. Hanggang titig lamang sa mga mata ng lalaki ang kanyang nagawa.
Alam mo bang parang drugs ang labi mo? Adik na adik ako sa'yo, Ella. Walang sabi-sabing sinakop nito ang kanyang labi at idinikit nito ang kanyang katawan sa katawan nito. Hindi lang ikaw ang adik dito, Raf. Ako rin. Tanging yakap ng binata ang nagbigay init kay Ella. Hindi naman siya makapaniwala na nagawa na naman niya ito. Parang panaginip lang ang lahat, pati ang pagpayag niya. Pero wala siyang naramdaman na lungkot o kahit kaunting pagsisisi sa dibdib niya. Hinalikan siya ni Raf sa noo at pinagsiksik siya sa katawan nito. Mabuti na lang talaga na wala ang mama niya. Oh God, ang sama mo, Ella. Pangaral niya sa sarili. Nakayakap siya sa binata habang sinusuklay nito ang buhok niya. Kanina pa siya nagising pero si Raf parang hindi man lamang nakatulog. Tinawanan pa siya nito dahil ang lakas niya raw. Kunong humilik. Hindi naman niya naririnig na humihilik siya. Hinampas niya ito sa dibdib at bumangon siya. Tiningnan niya ito ng masama at muli na namang hinampas. Tumawa lang si Raf sa kanya at ginawang shield ang unan. Hindi nga kasi sabi ko ako humihilik. Sigaw na naman niya pero panay tawa lang ang lalaki. Bakit ba pinipilit mo na humihilik ako? Kasi hindi nga ako humihilik. Ang kulit mo. Nagtatapi siya ngunit kumot niya ang gamit at kumuha ng damit sa cabinet nang muli na naman niyang narinig ang tawa ni Raf. Nilikon niya ito at binigyan ng matalim na tingin. Kahit ayaw niyang aminin pero iba ang sinasabi ng puso niya. Ang ganda ng tawa ni Raf. Parang masarap na musika yun sa kanyang pandinig. Musika na nais niyang pakinggan ng paulit-ulit. Bakit nagtatakip ka pa? Nakita ko na naman yan. Mabilis niya nadampot ang isang maliit na towel at ibinato iyon kay Raf. Minsan, hindi niya nahaharangan ng mga salita na binabato sa kanya ng lalaki. Minsan ay madudumi ang lumalabas sa bibig nito at hindi niya kayang sagutin. Hanggang sa pag-ikot at pagtingin ng masama lang ang nagagawa niya. Ayaw pa naman niyang sanang magmukhang katawa-tawa sa paningin nito. Pero paano niya maiiwasan yun kung ito mismo ang gumagawa ng paraan upang magmukha siyang tanga? Mambato ba? Angal nito sa ginawa niya, pero muli na lang siyang pumulot ng towel at ibinato muli sa binata. Parang hindi niya yun narinig. At masalo iyon sa mukha nito. Ang hindi lang niya mapigilan ay ang paglabas ng ngiti sa labi niya tuwing nagrereklamo ito. Bakit ba nagagalit ka? Totoo namang nakita ko na. Hindi na niya natapos pa ang salita nito. Iniwan niya ito sa kwarto. Bahala ka sa buhay mo. Saktong paglapag ni Ella sa plato ay lumabas ng lalaking nakaligo na at inilapat ang tuwalya sa ulo upang punasan ang basang buhok nito. Hindi nakaiwas sa kanyang mga mata ang suot nitong t-shirt at short. Gamit iyon ng kanyang papa. Papa niya na hindi na siya muling nakita pa. Kinuha niya iyon sa kahon na nilagyan ng kanyang mama. Kahit ilang taon na ang lumipas ay hindi nila iyon ginalaw. Hindi nga rin niya maintindihan kung bakit hindi pa rin iyon tinatapon ng kanyang mama. Siguro naghihintay pa rin iyon na bumalik ang kanyang papa. Kahit alam na nilang hindi na iyon mangyayari. Ang bango naman ang niluto ng asawa ko. Nakangiting saad ni Raf nang lumapit ito sa mesa. Mukhang asawa? Practice nga lang malay natin, di ba? Napailing na lang siya at kinuha ang takip ng ulam nila. Hotdog lang yun at nilagang itlog dahil iyon lang naman ang nakita niyang laman ng ref nila. Bahala na talaga si Batman kung sakaling aarte pa itong lalaking kaharap niya. Ano? Masarap ba? Pangahamon niyang tanong. Subukan lang talaga nitong magreklamo. Hindi siya magdadalawang isip na itapon itong takip sa mukha ni Raf. Pero ngumiti lang si Raf at nilapitan siya. Pumunta ito sa likuran niya at niyakap siya. Bigla na namang nagsitayuan ng mga balahibo niya nang dumapo sa kanyang balat ang hininga ng lalaki. Masarap naman. Sino bang nagsabi na hindi? Pero susunod, magluto ka naman ng sinigang na bangus ha. Favorite ko yon. Wala nang next time, uy. Last na to. Nakakatsyempo ka nga lang na wala si mama kaya nakapasok ka. Kumala siya sa pagkakayakap nito at hinarap ang binata. Kumain ka na nga lang na makauwi ka na. Nag-aalala na kaya si Manang Nida sa'yo. Ngumiti lang ito at pumesto na. 100% sure ako na may next time pa. Anito at kinindatan pa siya. Next time, edi wow. Binuksan ni Ella ang pinto ng kanyang kwarto at bumalandra sa kanya ang binatang. Nakahiga at yakap ang unan niya. Feel na feel mo talagang yakapin yung unan ko ano? Tanong niya at sinarado ang pinto. Baka amoy laway na yan. Mas sinigpitan pa ng binata ang pagkakayakap sa unan niya. Kitang-kita niya ang pagpikit nito habang nakatihaya. Huminga na lamang siya ng malalim at napatingin sa kisame. Sinabi mo kaya kanina ng babangwa ko. Binabawi mo na ba? Mabilis na binigyan niya ng masamang tingin ang binata. Binalik pa talaga ang sinabi niya kanina. Totoo namang mabango talaga si Raf. Hindi naman niya binabawi yon.
Hinagis niya sa mismo mukha ng binata ang damit at pantalon nito na nilabhan niya kanina. Magbihis ka na. Isauli mo yung damit ni Papa. Aniya at tumalikod na. Nasaan pala ang Papa mo? Nakagat niya ang ibabang labi nang wala sa oras. Bunga sa tanong ni Raf. Papa niya? May Papa ba siya? Iyon na yata ang nag-iisang salita na ayaw niya na sanang marinig pa. Ayaw na niyang balikan ang alaala na yon. Ayaw na niyang muling bumalik ang mapait na naramdaman niya. Dulot ng pag-alis ng taong tanging makakapitan niya sana. Papa ko? Mapait niyang balik na tanong sa binata. Wala akong papa. Matagal ko na siyang ibinaon sa limot. Namaya niyang katahimikan. Tanging pag-ikot lang ng electric fan ang narinig niya. Pinakiramdaman niya ang sarili at kinalkal ang damdamin niya kung nananatili pa ba ang sakit na dinulot ng kanyang papa. Inalala niya ang bawat luha na dumaloy sa kanyang mga mata tuwing naaalala niya ang pagpapalayong figura ng kanyang papa habang hindi ito nakikinig sa kanyang pagtawag. Kahit anong gawin niyang paglimot, hindi niya kaya. Hindi niya kayang burahin sa kanyang utak ang bawat senaryo na nakikita niyang umiiyak tuwing gabi ang kanyang mama. Hindi niya kayang limutin kung gaano at paano tinaguyod ng mama niyang lahat at ipinagpatuloy ang naiwan ng kanyang papa. Hindi pala naiwan ang tamang salita para doon. Pinili nitong iwanan sila. Si Papa, pag-ulit pa niya. Umiling pa siya at bumuntong hininga. Ang papa ko na pinili ang ikalawang pamilya niya. Hinarap niya si Raf na tapos na magbihis. Siya bang hinahanap mo? Hindi sumagot si Raf sa tanong niya. Pinipili nitong tumahimik at pagmasdan lang siya. Idiniin niya ang mga labi at umupo sa silya ng malapit na sa kanya. 6 years old pa lang ako nang umalis si Papa upang samahan ng babae niya. Iyon na siguro ang pinakamapait na alaala na binigay ni Papa sa akin. Wala akong kaalam-alam na ibang pamilya na pala si Papa at hindi na pala maayos ang pamilya namin dahil sa ginawa niya. At ang pinakamasakit, alam mo kung ano? Hinarap niya si Raf at pinahiran ang luha niya. Iniwan niya kami ni Mama dahil mas mahal niya ang kabit niya. Ganun kasama si Papa. Pero kahit ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit niya nagawa sa amin yon. Sobrang mabait si Mama at hindi hamak na mas maganda pa ang mama ko kaysa sa babae niya. At ang nakakatawa, nagawa pa akong i-add nung babae niya sa Facebook nung taong naghihingalo na ang papa ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon, lalo nang sinabi ni Mama na dadalo kami sa libing ni Papa. Siguro nakalimot na si Mama sa lahat ng paghihirap namin dahil iniwan kami ni Papa. Siguro napatawad niya na ang papa ko, pero ako, umiling siya. Hindi ko kayang patawarin siya. Hindi ko kasi kalimutan ang sakit na nakuha ni Mama sa kanya. Hindi ko kayang kalimutan ang bawat gabi na hinahanap ko siya, pero iba ang pinili niya. Hindi ko kaya, Raf. Hindi ko kaya. Naramdaman niya ang init ng yakapin siya ni Raf. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagbigay ng opinyon. Hindi nito sinabi na mali siya. Hindi nito pinipilit na patawarin niya ang papa niya. Hinaplos nito ang kanyang likod at hindi siya binitawan. Tuwing iniisip niya na patawarin ang kanyang papa, ay biglang bumabalik ang sakit na nararamdaman niya. Kahit noong nasa burol siya, hindi niya magawang sulyapan man lang ito sa huling pagkakataon. Mas lalo lamang siya nasaktan na makita ang babae na pinalit nito sa kanila ng kanyang mama. At ang mas lalong masakit ay nakita pa niya ang anak nito sa ibang babae. Tila masayang pamilya nakita niya habang siya'y umiiyak tuwing kailangan niya ang kanyang papa, pero hindi nito kaya magpakita. Masama na siya kung masama. Alam naman niyang walang taong kaya siyang intindihin. Walang taong magsasabi na intindihin siya ng mga ito. Walang taong nakakakita sa mga luha niya na sinayang niya. Wala kahit na ang mama niya. Hinalikan siya ni Raf sa noo at hinawakan ng kanyang mukha. Tutok na tutok ito sa kanyang mga mata at para bang may gusto itong sabihin pero hindi nito masabi. Alam kong masama na ako sa tingin mo pero hindi madaling magpatawad kung masakit pa din. Tinuro nito ang kanyang dibdib. Tuwing naaalala mo ang ginawa niya sa'yo, may process ang pagpapatawad. Hindi mo muna kaya magpatawad kung hindi ka pa rin nakakalimot. Madaling sabihin na pinatawad mo na ang taong nanakit sa'yo. Pero kadalasan doon ay pakitang tao lang. Kung hindi mo siya kayang patawarin, hindi kita huhusgahan. Pero ang masasabi ko lang, subukan mong patawarin ang papa mo. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Hindi tayo perpekto. Pero Ella, hinawakan nito ang kanyang kamay. Papa mo siya. Kahit anong gawin mo, hindi mabubura ang katotohanan na papa mo siya. At isa pa, sumakabali ang buhay na siya.
Hindi na niya kayang lapitan ka pa at hingi ng kapatawaran mo. Kahit sino nagagawa ng kasalanan, iba-iba nga lang ang level kasi iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan. Hindi ko alam ang buong kwento, kaya hindi rin ako makapagbibigay ng opinyon tungkol sa sinabi mo. Pero ang gusto ko lang sabihin ay subukan mo. Alam kong mahirap kasi dumaan din naman ako sa point na yan. Sinubukan ko ring patawarin ang taong nanakit sa akin sa una pa lang. Pero alam mo, masarap magpatawad lalo na kung mula sa puso mo talaga. Nakakagaan ng loob, parang nabunutan ka ng tinik. And it's up to you kung kailan mo siya kayang patawarin. Alam kong hinihintay ng papa mo ang pagpapatawad mo. Niyakap niya si Raf at sabay bulong ng katanungan niya. Sino ba ang taong nanakit sa'yo? Bumitaw siya sa yakap at hinarap ang mukha ng lalaki. Okay lang naman kung hindi mo kayang ikwento sa akin. Ang totoong mami ko.